Sinuwerte ka na ba ng sunod-sunod? Yung tipong parang lahat ng hinihiling mo ay biglang natutupad. Sa una, mapapasabi ka talagang pinagpapala ka. Pero paano kung isang araw malaman mong may kapalit pala ang bawat biyayang natatanggap mo? Magandang araw sa inyo mga kadayo, kay Sir Bon at sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Tago nyo na lamang po ko sa pangalang Roldan. Mula sa malayong probinsya ng Bicol. Hindi ko gagamitin ang tunay kong katauhan para na rin sa kapayapaan ng pamilya ko. Naisipan kong ibahagi ang karanasang ito bilang paalala na hindi lahat ng swerte ay dapat tanggapin agad. Lalo na kung hindi mo alam kung saan talaga ito nanggagaling. Taong 1990 nangyari ang lahat. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na hindi lahat ng swerte ay regalo. May mga biyayang dumarating na akala mo ay puro mabuti. Pero sa huli ay may kukunin din palang kapalit. Iyan ang pinakamabigat na natutunan ko matapos kaming lumipat sa lumang bahay namin na minana ko mula sa mga magulang ko. Pareho na silang yumao noon. Kaya sa akin napunta ang bahay na matagal na nilang tinitirhan sa probinsya. Luma na yon pero matibay pa rin. Kahoy ang karamihan ng dingding. Mataas ang kisame at malawak ang bakuran. Dahil nagsisimula pa lang kaming bumuo ng sariling buhay, ay napagdesisyonan naming lumipat doon ng asawa ko. Kasama ang dalawa naming anak. Mas tahimik kasi ang buhay sa probinsya kumpara sa bayan, Sir Bon. Maraming puno, sariwang hangin, at kakaunti lang ang kapitbahay. Akala ko noon ay yun na ang magiging lugar kung saan kami tatanda ng payapa. Pero may isang bagay na agad kong napansin sa likod ng bahay. May malaking punso roon. Halos 1 metro ang taas nito na napapalibutan ng matatandang kawayan. Kahit tirik na tirik ang araw ay parang mas madilim ang bahaging yun ng bakuran. Hindi naman nakakatakot tignan sa unang tingin. Pero may kakaibang pakiramdam kapag napapalapit ka. Para bang may nakatingin kahit wala ka namang nakikitang tao. Bago pa man kami tuluyang makalapit ay paulit-ulit na akong pinaalahanan ng mga kamag-anak namin tungkol sa punso. Hindi raw yun dapat sirain, tabasan o kahit hukayin. Kahit maglinis daw ng bakuran ay iwasan na lang ang bahaging yun. Hindi rin naman nila sinabi ang buong dahilan. Ang paulit-ulit lang nilang sinasabi ay wala nang nagtangkang gumalaw ng punso sa loob ng napakaraming taon. Parang may isang kasunduan na lang ang lahat ng tao sa lugar na yun. Nahayaan yun kung nasaan. Hindi naman ako pala kontra, Sir Bon. Kaya hindi ko na rin pinakialaman pa. At may isa pa akong hindi masyadong ikinikwento sa ibang tao. Simula pa nung bata ko ay may mga bagay na nakikita kong hindi napapansin ng karamihang tao. Hindi ko alam kung third eye nga ba ang tawag doon. Pero sanay na akong makakita ng mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Minsan, may mga puting anyo sa malayo. Minsan naman ay may maliliit na nilalang na mabilis mawala kapag tinititigan mo ng diretsyo. Dahil lumaki akong ganoon ang karanasan, ay natuto na lang akong huwag masyadong pansinin ang mga nakikita ko. Ilang gabi matapos kaming lumipat sa bahay, ay may napansin akong maliit na maitim na anino. Mabilis itong tumatakbo papunta sa direksyon ng punso bago tuluyang mawala. Noong una, Sir Bon, ay iniisip kong baka malaking dagalang o pusang gala. Pero habang tumatagal ay paulit-ulit ko yung nakikita. Parehong oras at direksyon.
At sa tuwing susundan ko ng tingin ay parang bigla na lang itong naglalaho. Hindi ko yon sinabi sa asawa ko para hindi siya matakot. Hanggang sa isang gabi ay nanaginip ako. Nasa likod daw ako ng bahay at nakatayo sa harap ng punso. Tahimik ang paligid at walang hangin ni kuliglig. As in walang kahit anong tunog. Maya-maya ay may lumabas na isang maliit na nilalang mula sa likod ng kawayan. Maitim ang balat nito at nakasuot ng lumang bahag. Hindi nakakatakot ang itsura niya. Pero hindi rin mapakali ang pakiramdam ko habang nakatingin ako. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ngumisi. At hindi rin gumalaw. Matagal lang kaming nagkatitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong itinaas ang isang kamay at itinuro ang malaking punso sa likod nito. Pagkatapos noon ay bigla kong nagising na pawis at malakas ang tibok ng aking dibdib. Naalala ko bigla ang lola ko matapos kong magising mula sa panaginip na yun. Noong bata pa ako ay may ginagawa siyang kakaibang ritual tuwing Biyernes. Maaga siyang gumigising. Naglalagay ng kaunting kanin, isang basong tubig, at kung minsan ay ilang pirasong prutas sa isang sulok ng lumang bakuran namin. Hindi ko noon naiintindihan kung bakit niya ginagawa yun. Kapag tinatanong ko siya, ay lagi lang niyang sinasabi na hindi yun pagsamba, kundi paggalang lang sa mga nauna sa amin para hindi kami guluhin at manatiling payapa ang bahay. Hindi ko alam, Sir Bon, kung bakit bigla yung bumalik sa isip ko. Siguro dahil sa panaginip ko tungkol sa maliit na duwende. At dahil paulit-ulit ko ring nakikita ang maitim na aninong tumatakbo papunta sa punso. Hindi naman ako naniniwala agad sa kung ano-anong pamahiin. Pero wala ring mawawala kung susubukan ko. Hindi ko na rin sinabi sa asawa ko ang bala ko kasi ayokong isipin niyang nababaliw na ako. Kinabukasan, Sir Bon, ay maaga akong bumangon bago pa magising ang buong pamilya. Kumuha ko ng isang mangkok ng bagong saing na kanin, isang basong malinis na tubig, at 3 pirasong saging. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod ng bahay at inilapag ang mga yon sa malapit sa punso. Tahimik lang akong tumayo roon ng ilang segundo. Sa isip ko ay humingi lang ako ng kapayapaan para sa pamilya namin. Sinabi ko rin na wala kaming masamang balak sa lugar na yon at kung maaari, sana ay maging maayos ang buhay namin. Nabanggit ko rin na kung may maibibigay silang kaunting swerte, ay malaking tulong yon sa amin. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa bahay na parang walang nangyari. Kinabukasan ay bumalik ako sa punso. Nagulat ako dahil wala na ang kanin. Wala na rin ang mga saging. Maging ang tubig ay ubos na rin. Ang mas nakapagtataka, Sir Bon, ay wala akong nakitang kalat o bakas na may asong gumala o may hayop na kumain. Malinis ang paligid na parang may dumating lang. Kinuha ang mga inialay ko at saka umalis. Hindi ko na lang masyadong inisip yon, Sir Bon. Pero lumipas ang ilang linggo. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay namin. Bigla akong na-promote sa trabaho. Kahit hindi ko naman inaasahan. Kasabay noon ang pagtaas ng sahod ko. Ang asawa ko naman ay nanalo sa raffle sa palengke. At refrigerator ang nakuha niya. Halos hindi kami makapaniwala dahil hindi naman siya madalas manalo sa mga ganoong bunutan. Pagkaraan lang ng 1 buwan ay nanalo na naman siya at sa pagkakataon namang yun ay TV ang premyo.
Parang sunod-sunod na talaga ang swerte namin. May isang kakilala pang nag-alok sa amin ng murang lupa. Dahil may naitabi na akong pera mula sa promotion ko, ay binili namin yon. Ilang buwan lang ang lumipas ay halos doble na agad ang halaga ng lupa. Nakapagpatayo rin kami ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. Akala namin ay mabagal ang magiging benta. Pero halos araw-araw ay maraming bumibili, Sir Bon. At hindi na kami nawawalan ng mga customer. Pati mga anak namin ay parang sinuswerte rin. Pareho silang nakakakuha ng matataas na grado. Madalas silang may award sa school at pareho pang nabigyan ng scholarship. Habang tumatagal, Sir Bon, pakiramdam ko ay hindi na basta nagkataon ng lahat. Unti-unti ay naging bahagi na ng buhay ko ang pag-aalay. Tuwing Biyernes ay lagi akong naglalagay ng pagkain at tubig sa punso. Kapag may hinihiling akong bagong oportunidad o anumang magandang mangyayari sa pamilya namin, ay ginagawa ko rin yun. At sa bawat pagkakataon na bumabalik ako kinabukasan, ay lagi na lang nawawala ang lahat ng iniiwan ko. Hindi ko na yon kinwestiyon. At akala ko noon ay pinagpapala lang talaga kami. Hindi ko alam na bawat biyayang dumarating ay may kapalit palang unti-unting naiipon. Halos 2 taon din ganoon ang takbo ng buhay namin, Sir Bon. Pakiramdam ko noon ay wala na akong mahihiling pa. Maayos ang trabaho ko, lumalago ang maliit naming tindahan. At halos lahat ng plano namin ay natutupad. Kapag may problema ay parang kusa yung naayos. Kapag may kailangan kaming pera ay laging may dumarating na pagkakataon. Dahil doon ay hindi ko na rin iniwan ang nakasanayan kong pag-aalay tuwing Biyernes. Akala ko ay isa lang yung paraan ng pagpapakita ng respeto sa kung sino man ang naninirahan sa punso. Pero isang araw, Sir Bon, ay bigla na lang nag-iba ang lahat. Nagsimula yon sa bunso naming anak. Madalas na siyang nilalagnat kahit wala namang nakikitang dahilan. Minsan gumagaling siya, pero makalipas lang ang ilang araw ay babalik na naman ang lagnat. Akala namin ay normal lang dahil bata pa siya. Pero habang tumatagal ay parang hindi na pangkaraniwan. Hindi lang siyang naapektuhan. Ang asawa ko na bihirang magkasakit ay bigla na lang laging nanghihina. Madalas siyang mawala ng gana kumain at mabilis mapagod. Kahit simpleng gawaing bahay lang ang ginagawa. Ako naman ay halos araw-araw nang nahihilo. Madalas din akong inuubo kahit wala naman akong sipon o lagnat. Paulit-ulit kaming nagpatingin sa doktor, Sir Bon. Nagpa-check up kami, nagpa-laboratory at nagpa-x-ray. Lahat naman ng resulta ay normal. Wala silang makitang sakit na pwedeng gamutin. May mga gamot man silang ibinigay pero pansamantala lang ang ginhawa. Pagkatapos ng ilang araw ay babalik na naman ang panghihina naming lahat. Habang nangyayari yon, ay may isa pa akong napansin. Dati, isang maliit na maitim na anino lang ang madalas kong makita sa likod ng bahay. Pero habang lumilipas ang mga buwan ay dumadami na sila. Hindi ko na mabilang kung ilan. May mga maiitim na anyong nakatayo malapit sa punso. Hindi ko maaninag ang mukha nila at hindi rin sila gumagalaw. Nakaharap lang sila sa bahay namin. Hindi naman sila lumalapit. Pero ramdam kong parang pinagmamasdan nila kami. Sa tuwing sisilip ako sa bintana kapag madaling araw, ay naroon lang sila. Kapag tinititigan ko ng matagal, ay saka sila unti-unting nawawala sa dilim. Hindi ko sinabi sa pamilya ko tungkol doon, Sir Bon. Dahil ayokong lalo silang matakot. Pero sa totoo lang, ako mismo ay nagsisimula ng kabahan.
Hanggang sa dumating ang umagang hindi ko makakalimutan. May alaga kaming aso na halos kasabay nang lumaki ng mga anak namin. Masayahin yon at palaging sumusunod sa amin saan man kami magpunta. Pero ng araw na yon ay hindi siya lumapit nang tawagin namin. Nakita namin siya sa likod ng bahay. Wala na siya, Sir Bon. Wala siyang sugat, wala ring bakas na nalason o nasagasaan. At para lang siyang nakatulog. Pero may isang bagay na nagpanginig sa buong katawan ko. Nakaharap ang katawan niya sa punso at nakadilat ang mga mata niya, na para bang may huli siyang nakita bago siya nawala ng buhay. Doon na tuluyang natakot ang pamilya ko. Hindi na namin binaliwala ang lahat ng nangyayari. Hindi na namin inisip na simpleng sakit lang ng katawan o nagkataon lang ang mga pangyayari. May matanda sa kabilang barangay na nagsabing may kilala siyang albularyo na matagal nang tumutulong sa mga kakaibang kaso. Kinabukasan, Sir Bon, ay pinuntahan namin siya at nakiusap na sumama sa bahay. Tahimik lang siya habang naglalakad papunta sa bakuran. Pero pagdating pa lang niya sa likod ng bahay, hindi pa man siya nakakalapit sa punso ay bigla siyang napahinto. Matagal siyang nakatingin sa direksyon ng punso. Unti-unti naging seryoso ang mukha niya. Naramdaman ko agad na mabigat ang susunod niyang sasabihin. Tahimik siyang tumingin sa amin bago siya huminga ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinaliwanag na hindi raw talaga kami pinagpapala. Ang lahat ng hinihiling namin ay ibinibigay lang sa amin. Pero may kapalit ang bawat biyayang natatanggap namin. Ayon sa kanya, sa bawat bagay na ibinibigay sa amin ay may isa ring unti-unting kinukuhang kapalit. Hindi man namin agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, Sir Bon, ay ramdam namin na may mas malalim pa siyang gustong iparating. At iyon ang kinatatakutan naming marinig. Ipinaliwanag sa amin ng albularyo na hindi lahat ng punso ay basta tambak lang ng lupa. May mga lugar daw na matagal nang tinitirhan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Hindi naman daw lahat ng duwende ay masama, pero may ilan na may sarili nilang batas. Kapag tinanggap nila ang alay at sinabihan mo pa ng paghiling ng biyaya, ay para ka na rin pumasok sa isang kasunduan kahit hindi mo yun sinasadya. Sa bawat swerteng ibinibigay nila ay may kapalit na kamalasang unti-unting naiipon. Kapag dumating ang tamang panahon, ay sabay-sabay yung babalik sa humingi. Doon ko naisip ang lahat ng nangyari sa pamilya namin. Ang sunod-sunod na pagkakasakit, ang panghihina naming walang mahanap na dahilan, at ang biglaang pagkamatay ng paborito naming aso. Ayon sa albularyo ay yun ang unang kabayaran. Sinabi niyang kailangan na naming putulin ang anumang ugnayan sa punso bago pa lumala ang mangyari sa amin. Kinagabihan, Sir Bon, ay nagsagawa siya ng ritual. Nagdala siya ng asin, banal na tubig, insenso, 7 kandila, dahon ng bayabas, at ilang halamang gamot. Habang may binubulong siyang dasal ay pinaikot niya kaming buong pamilya sa paligid ng bahay. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng isang mangkok na may kanin, tubig at prutas. Sinabi niyang yun na ang huli kong alay, hindi para humingi ng biyaya, kundi para magpaalam. Lumapit ako sa punso at tahimik na nagpasalamat sa lahat ng nangyari. Sinabi kong hindi na kami hihingi pa ng anumang swerte at mas pipiliin naming mabuhay sa sarili naming pagsisikap. Iniwan ko ang pagkain sa tabi ng punso. Nagsaboy ng isang dakot na asin at dahan-dahan kaming umalis. Mahigpit kaming binalaan ng albularyo na kapag natapos ang ritual ay kailangan na naming lisanin ng bahay at huwag na kaming babalik pa roon para tumira.
Makalipas ang ilang linggo matapos ang ritual sermon, ay unti-unti ring bumalik sa normal ang buhay namin. Nawala ang madalas na lagnat ng bunso namin. Bumalik ang lakas ng asawa ko at ako naman ay hindi na nakaranas ng kakaibang panghihina. Mas napansin ko rin na wala na akong nakikitang may itim na anino sa likod ng bahay. Kahit madaling araw akong lumabas, ay normal na ulit ang paligid. Hindi na rin bumalik sa panaginip ko ang maliit na duwending tahimik lang na nakatingin sa akin. Hindi na kami nagdalawang isip na ibenta ang bahay sa isa naming kamag-anak. Pero bago yon ay sinabi namin ang lahat ng naranasan namin. Pinakiusapan namin silang wag na wag gagalawin ng punso at igalang na lang ang lugar tulad ng bilin sa amin noon. Lumipat kami sa ibang bayan at nagsimula ulit. Hindi man naging madali, Sir Bon. Mas mahirap ang buhay kumpara noong sunod-sunod ang swerte namin. Pero ang bawat perang kinikita namin ay bunga ng sariling sipag at tiyaga. Mas mabagal man ang pag-asenso, ay mas kampante naman kaming matulog gabi-gabi. Lumipas ang maraming taon, lumaki ang mga anak namin at nakapagtapos ng pag-aaral, Sir Bon. Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa Amerika. Nang maging maayos na ang buhay niya roon, ay isinama niya kaming mag-asawa. Hanggang ngayon ay dito na kami nakatira. Tahimik ang buhay, payapa ang isip, at wala nang kakaibang pangyayaring bumabagabag sa amin. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, iyon ay ang huwag basta humingi ng biyaya na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Mas mabagal man ang tagumpay na bunga ng sariling pagsisikap, iyon pa rin ang pinakaligtas at pinakapanatag sa kalooban. Maraming salamat, Sir Bon, dahil nabigyan ninyo ng pagkakataong maibahagi ang karanasan naming pamilya. Sana ay magsilbi itong paalala sa mga makikinig na igalang ang mga paniniwala at mga lugar na matagal nang iniiwasan gambalain. Hindi man pare-pareho ang paniniwala natin, ay wala namang mawawala kung pipiliin nating maging maingat at magbigay galang. Maraming salamat sa iyo, Roldan, sa tiwala at sa pagbabahagi ng iyong nakakatindig balahibong karanasan. At sa inyong lahat, mga kadayo, maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, hindi lahat ng biyaya ay dapat habulin. Maging mapanuri, mag-ingat, at higit sa lahat, piliin pa rin ang tamang daan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kadayo.